Habang nagpapatuloy ang investigasyon sa malagim na pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili, lumalakas ang mga usap-usapan na maaaring maharap si Coach Tab Baldwin at iba pang miyembro ng coaching staff sa posibleng mga parusa kung mapapatunayang may pagkukulang o kapabayaan sa nangyaring insidente. Naganap ang trahedya sa isang pre-season training camp o team building activity ng Ateneo Blue Eagles sa Aurora. Mula noon, naging sentro ng matinding diskusyon sa social media ang umano'y istriktong paraan ng pagsasanay na matagal nang iniuugnay sa programa ni Baldwin. Muling umikot online ang ilang lumang panayam ng dating mga manlalaro ng Ateneo tulad ni Mike Nieto, Sean Ildefonso at Anton Asistio. Sa iba't ibang podcast, ibinahagi nila ang kanilang karanasan sa off-season training sa Aurora na inilarawan nilang kahalintulad ng military-style conditioning. Ayon sa kanilang mga salaysay, layunin ng mga pagsasanay na patatagin hindi lamang ang pisikal na kakayahan, kundi maging ang disiplina at mental toughness ng bawat atleta. Kabilang umano rito ang mabibigat na conditioning drill sa tabing dagat at iba pang nakakapagod na aktibidad. May mga pagkakataon din daw noon na bahagi ng programa ang paglangoy sa dagat. Sa isa sa mga lumang kwento ng mga dating manlalaro, nabanggit pa na may insidenteng muntik nang malunod ang isang kalahok ngunit agad namang nasagip. Samantala, mabilis ding kumalat sa social media ang mga haka-hakang may ipinapasuot umanong 20 kilos na pabigat sa paa at kamay ng mga manlalaro habang lumalangoy. Ang alegasyong ito ay nabanggit din ng ina ni Rene Baterbonia habang naghahanap siya ng kasagutan sa nangyari sa kanyang anak. Gayunman, mariin itong pinabulaanan ng mga taong may direktang kaalaman sa insidente. Ayon sa dating coach ni Baterbonia na nakipag-ugnayan sa coaching staff ng Ateneo, walang katotohanan ang naturang alegasyon at walang anumang training drill na may kasamang pabigat na isinagawa sa dagat. Dahil sa pangyayari, bumuo ang Philippine Sports Commission ng isang panel na binubuo ng iba't ibang sports stakeholders upang magsagawa ng masusing investigasyon. Layunin nitong malaman ang buong katotohanan sa likod ng insidente at suriin kung sapat pa ba ang kasalukuyang mga safety protocol para sa mga atleta. Bukod sa posibilidad ng mga disciplinary action mula sa mga sports organization, may mga panawagan din mula sa publiko na papanagutin ang mga kinauukulan kung mapatutunayang may kapabayaan sa pagpaplano at pagsasagawa ng aktibidad. Hayagan ding nagpahayag ng pagdududa at sama ng loob ang ina ni Rene Baterbonia. Ayon sa kanya, hindi nila lubos na nalalaman ang kalikasan at panganib ng naturang pagsasanay at hanggang ngayon ay naghihintay pa rin sila ng malinaw at kumpletong paliwanag tungkol sa nangyari. Sa opisyal namang pahayag ng Ateneo de Manila University at Police Regional Office 3, ang aktibidad ay isang team building exercise. Ayon sa ulat, habang lumalangoy sa dagat sina Rene Baterbonia at Divine Adili, ay tinangay sila ng malakas na agos papunta sa mas malalim na bahagi ng karagatan. Batay sa paunang investigasyon ng pulisya, walang nakikitang indikasyon ng foul play at lumalabas na aksidente ang nangyari. Gayunpaman, marami pa rin ang naghahanap ng mas malinaw na sagot at nananawagan ng mas malalim na pagsusuri sa mga pangyayari bago tuluyang isara ang kaso. Pero sinabi ng ina ng biktima na mayroong pasa ang kaniyang anak sa bandang leeg, likod, kamay at sa paa nito. Ito ang dahilan kung bakit ayon kay Rovelyn ay hindi sapat at may kulang ang paliwanag na nakuha nila mula sa pamunuan ng Ateneo kaugnay ng pagkasawi ng kaniyang anak. Sa inyong pananaw, sapat na ba ang paliwanag na ito upang sabihing isa lamang itong aksidente? O may mga detalye pa bang dapat linawin upang mabigyan ng hustisya at kapanatagan ang mga pamilya ng mga nasawi? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section.